There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 4 na lugar sa bansa nakapagtala ng heat index o damang init na nasa danger level. Delikado dahil posibleng magdulot ng heat cramps o pananakit ng kalamnan. Pinakamataas diyan ang 43 degrees Celsius na naitala sa San Jose, Occidental Mindoro at Pili, Camarines Sur. Babala ng Pag-asa, posibleng sumampa pa sa 50 degrees ang damang init gaya ng naranasan noong nakaraang taon. At nakatutok si Oscar Oida. Malamang iisang dinadaing ngayon ng taong bayan ang sobrang init ng panahon. Sa lungsod ng Maynila kanina, pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o yung init na pakiramdam ng katawan. Itinuturing na yang nasa danger level. Sa Marcelo Elementary School sa Pasay City, halatang init na init ang ilang mag-aaral habang papauwi mula sa klase. Si Mami, may bitbit pang sariling ventilador. Magsusundo po sa anak ko po. Kaya nagdala ako na kasi sobrang init po. Kahapon, pinakamataas ang naitalang heat index sa Dagupan City, Pangasinan, na umabot ng 42 degrees Celsius. Sinundan niya ng Zamboanga City, Cotabato City at Hinatuan, Surigao del Sur na 41 degrees ang damang init. 40 degrees naman sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sa tala ng Pag-asa ngayong araw, umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index sa Science Garden sa Quezon City at sa Naiya, Pasay City. Ito ay pasok pa din dun sa tinatawag natin na extreme caution kung saan maaaring magkaroon pa din ng mga heat cramps, mga heat exhaustion at kung mapapabayaan ay maaaring mag-lead into heat stroke. Sabi ng Pag-asa, sa April o May inaasahan ang peak ng tag-init. Noong nakaraang taon, pumalo sa 55 degrees Celsius ang damang init sa Giwan Eastern Summer noong May 26. Babala ng Pag-asa, maghanda ang publiko lalo't posibleng ganyan ulit katindi ang init na mararanasan. Ang Quezon City, hindi pa rin nagpapasok ng mga estudyante ngayong araw. Meron po kasi kaming guidelines sa Quezon City as advised by the City Health Department na ang threshold is 40 degrees Celsius. Pag umabot ng 40 degrees and above, we have to cancel classes on all public schools in Quezon City. Sa isang paaralan sa Dagupan City, may water break na ipinapatupad sa mga mag-aaral. Sa kalapit na bayan ng Kalasyaw, kanya-kanya ang pag-iingat, lalo ang mga traffic enforcer na babad sa araw. At dahil sa banta ng posibleng pagtindi pa ng init ng panahon, sususpindihin rin muna ang klase sa Pasay simula bukas hanggang Huwebes. O kadalasan pag ganyan na mainit ang panahon, alam niyo naman ang mga bata ngayon ay kapag mainit, hindi nakapag-concentrate. Sa ngayon naman, mayroon na tayong ibang alternatives of teaching and learning na yung sa online, blended, sa mga modular. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kaugnay naman ng bumigay na tulay sa Isabela, inaalam na ngayon ng DPWH kung tama ba ang paggamit ng solid na bakal imbis na malalubid na bakal at kung ano naman ang pwedeng ikaso sa truck na dumaan. Vine-verify rin ang video na pinaniniwalaang kuha sa aktwal na pagguho. Panoorin yan sa pagtutok ni Joseph Moro. Dapat kumati ulit niya. Pasular ka talaga kita? Pasular siguro. Sa viral dashcam video ng isang dumarang sasakyan, nakuhanan ang mismong punto ng pagguho ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nitong February 27. Ang pinsalang inabot ng tulay kitang-kita lalo mula sa ere. Ayon sa Department of Public Works and Highways na nagbe-verifika na rin sa dashcam video, 44 tons o lampas 40,000 kilo lamang ang kaya ng tulay. Pero ang dumaan truck na dumaan nang bumigay ito na pinaniniwala ang may kuha ng viral dashcam video nasa 100 tons o doble ng kapasidad ng tulay.
Pero hindi lang pala yan ang dumaan dahil kita sa CCTV bandang alas 8 ng gabing yun ang magkasunod na pagdaan ng dalawang truck na may dalang mga bato bago bumigay ang tulay. May pangatlo pa nga sanang sasampa, nakita naman sa anggulong ito. Dumaan yung isa, nakalusot. Pangalawa, yun ang sumabit na ba. Ayon sa Public Works Department, overloading ang nakita nila sa investigasyon na dahilan kung bakit bumagsak ang tulay. Overstressed yung the bridge ay 200% yata. Pinag-aaralan ngayon ng DPWH ang maaaring ikasa sa kumpanya ng truck dahil para lamang sa mga light vehicle ang tulay. Kahit nga mga nakausap na trucker ng GMA Integrated News sa Isabela, batid namang bawal ang mabibigat na sasakyan sa tulay. Siyempre yung mga sobrang bigat na, dapat hindi na pinapadaan yan. Kumbaga kaya sa amin, nagbawas na kami ng mga timbang-timbang para hindi gaano overload yung mga karga namin. Pero bukod sa kapasidad ng tulay, may isa pang sinisilip ang DPWH kung tama ba. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng DPWH ay ang umano'y kakaibang disenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sa halip kasi ng mga bakal na lubid, ang tagabuhat ng tulay solid na diretsyong bakal o tensile steel ang ginamit dito. This is a unique design. First of its kind dito sa... Never been tested, ibig sabihin. In Philippines, wala to. Yung cables kasi nito are solid steel, hindi strand, hindi cable stay, ay yung hindi cable strand. Normally, ang alam namin dito is actually when you do this kind of a structure, dapat yung cable strands ang dapat ginagamit dito. Because may tensile stress, may tensile parameters. Para gumagano ng konti yung tulay pagkano. When it is rigid, talagang it snaps. Ayon sa DPWH, ang pribadong konsorsyum ng kumpanyang UTCP, PERT Consult and Schema JV at isang engineer Albert Cañete ang nagdisenyo ng tulay. Kinukuhanan pa namin sila ng panig. Tinanong din namin na nag-aproba nito noong 2014 na sino ay DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi niya may ginagawa ng investigasyon ng DPWH at doon na anya kami sumangguni. Kumpanyang RD Interior Junior Construction naman ang kinontratang gumawa nito taong 2018 nang matapos ang orihinal na kontrata na nagkakahalagang lampas 600 million pesos. Pero hindi agad ito nabuksan sa publiko dahil kailangang i-adjust ang disenyo nito. Taong 2022, kinailangan ulit na i-retrofit ang tulay para sumunod sa bagong design code ng DPWH. 2024, natapos ang retrofitting sa halagang abot 300 million pesos kaya umabot sa 1.2 billion pesos ang kabuuang halaga nito. At kahit nang buksan na ito noong February 1, nilimit na lamang yan para sa mga magagaang sasakyan. This bridge was never opened until February this year, at 2020 this year. Bakit po? Because of the adjustments. Pinag-aaralan na ng DPWH ang atas ng Pangulo na dapat may panagutin sa pagbagsak ng tulay. Nadat na lang namin to. Paano, sir? Well, from the design, from the detailed engineering design to the construction and now to the retrofitting, everything was done, were done actually before this administration took over. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kahit may mga nadisgrasya na at namatay na noon, may mga pasaway na rider pa rin sa Marilaki Highway sa Rizal. Isa sa mga nasita, ang 15 anyos na wala nang ang helmet, nakipaghabulan pa hanggang Antipolo. Nakatutok si June Veneracion. Aakalain mong eksena sa pelikula ang pagtugis na ito ng pulisya sa isang rider sa bahagi ng Marilaki Highway sa Baras, Rizal. Ang hinahabol, isang 15 anyos na rider na sinita dahil walang suot na helmet. Pero imbis na huminto, humarurot pa umano ito. Kaya mula Baras ay umabot ang habulan sa Antipolo bago siya nahuli. Wala siyang dalang helmet. 3 motor po yun. Actually, yung etong minor, sinabihan siya nung kasama niya na takbo. Sinigawan niya takbo. Kaya itong minor, sumunod naman po kaagad. Yun po, kaya nagkaroon po ng habulan. Dahil minor de edad, hindi kinasuhan ang nahuling rider. Pero inimpound din po namin ang kanyang motorsiklo and sinampaan din po natin ng iba't ibang mga violation po sa mga traffic laws po. Sa Marilaki pa rin, nahuli ang isa namang rider na tila
nag-e-exhibition sa gitna ng kalsada. Nagpaikot-ikot pa ito hanggang sa sumemplang. Brad, sakit lang! Sinita na, pero di rin nagpatinag ang rider na sumakay at pinatakbo ang motor. Hoy! Nahuli rin kalaunan ng 19 anyos sa rider. Patong-patong po ang aming pinataw sa kanya. Katulad po ng failure to carry o RCR po, reckless driving, defective, improper, unauthorized accessories po, driving an unregistered motorcycle, and unauthorized motorcycle modification po. Nakulong ang rider na kalaunan ay nakapagpiyansa rin habang na-impound ang kanyang motor. Naghihigpit sa nasabing highway, lalo't nitong Enero lang, isang rider ang nasawi sa bahagi ng Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Dahil din sa exhibition na kung tawagin ay Superman Technique. Muling paalala ng pulisya, Ang Marilaki ay para sa lahat po. Hindi po ito racetrack. Sa mga kamote riders, hindi po kayo open dito sa Marilaki. Makisama kayo. Kung magra-ride kayo, mag-ride lang. Wala pong karera or mga exhibition. para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Pinaplansya na ang posibleng pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Ayon sa ating ambasador sa Amerika, may tiniyak siya kaugnay ng tulong militar ng Amerika sa Pilipinas, lalo't may katulad na paksa sa pag-uusap naman ni Trump at ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kamakailan. Nakatutok si JP Soriano. Ilang araw matapos sumbatan at tawaging bastos ni US President Donald Trump si Ukrainian President Zelensky, inanunsyo ng White House ang pagtigil ng Amerika sa tulong militar sa Ukraine. Kahit tuloy ang pananakop rito ng Russia dahil unprecedented o bago ang pagkambyong ito sa policy ng Amerika sa Ukraine. Pangamba ng ilang foreign at defense experts na baka mangyari ito sa ibang tinutulungang kaalyado tulad ng Pilipinas. Tingin ng Philippine Ambassador to the United States, iba naman ang kaso ng Pilipinas sa Ukraine. Yung mga ihip ng hangin, siyempre laging pumapalit yan. Pero ang ihip ng hangin ay nasa atin ngayon dahil importante para sa ating mga bayan. Sa Amerika, para sa mga iba pang bayan na mapayapa dito sa ating area na hindi pwedeng isang bayan na pwede mag-dominate. Sa gitna niyan, posibleng niya makipagkita si Pangulong Bongbong Marcos kay Trump sa pagitan ng Abril o Mayo. We've been in communication with the White House kung ano na yung mga pag-uusapan at kung ano yung potential schedule na pwedeng i-propose. Ayon kay Romualdez, dati nang kakilala ni Trump ang Pangulo. Noong presidential son pa lang siya. President Trump knew Mrs. Imelda Marcos before when they used to see each other in New York. And President Marcos Jr. himself had met President Trump, but of course he was still a young student then in New York. Bagamat di pa malinaw kung anong pag-uusapan, tiniyak ng ambassador na sa ngayon walang dapat ipangamba sa tulong militar ng Amerika. Katunayan, nauna nang in-exempt ng Amerika ang military aid sa Pilipinas sa pagpapatigil nito sa aid o tulong ng Amerika sa iba't ibang bansa. $300 million yan, na balanse raw ng $500 million na ipinangako noon ni dating US President Joe Biden. So basically, the whole amount has been already approved for exemption. Pero siyempre, all that is based on information that kumbaga ino-audit ngayon ng bagong gobyerno sa Amerika na kailangan alam nila kung saan pumupunta yung pera. Isinusulong ding pag-usapan ang Free Trade Agreement o FTA o pag-aalis ng taripa sa ini-export at ini-import natin sa Amerika, lalo na sa gitna ng pagpapatong ng US ng ganyan sa mga produktong ipinapasok sa US. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinangangambahan ang mas matinding traffic sa EDSA kapag umarangkada na ang malawakang pagsasaayos doon ngayong buwan. Sasagasa kaya yan sa Vermonts? Alamin sa pagtutok ni Joseph Moro.
Sa mga nababagala na sa traffic sa EDSA, kapit dahil pati mga suki ng busway magsasakripisyo simula sa huling linggo ng Marso. Hindi lang rehabilitasyon kundi overhaul o malawakang repair ang gagawin sa ilang bahagi ng EDSA. Unang gagalawin ang segment ng busway sa northbound lane ng EDSA mula Balintawak hanggang sa Monumento. Hindi lamang yan basta papalitadahan kundi bubungkalin na talaga. Papalitan namin yung pavement. Ganun? Yeah. In parang... Yeah, new pavement to. New pavement and stronger pavement. At bagaman hindi mawawala ang biyahe sa busway, gaya ng siniguro ni Transportation Secretary Vince Dizon, ililipat muna sila sa katabing lane ng busway. Hindi pa rin sila ihahalo sa iba tulad ng dati, pero mababawasan ang lane para sa mga pribadong sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA na ginagawa pa. Tatanggalin namin muna yung mga barriers nila. So the buses will have to share with the open lanes muna for the time being. They will just have to be limited on the adjacent lanes. Pagkatapos ng bus lane, isusunod na ang mga karatig na lanes hanggang sa outer lane. Paano ang mga bahagi ng EDSA na binabaha kung biglaan o sobrang lakas ng ulan? Palalawigin pa ang drainage ng EDSA. These were installed long time ago, so maliliit na yan. So that's the reason why hindi na doon sa runoff. 15 segment naman ang kukumpunihin sa southbound lane. Ayon sa DPWH, aabutin ng 1 taon itong overhaul ng EDSA. Sasagasa sa bare months kung kailan malala ang traffic. Parang mas convenient kasi kapag may sariling lane yung bus. Especially sa amin nagko-commute kasi mas mabilis. Babalik traffic na naman, sir. Hassle na naman, sir. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi paninira sa kalikasan, kundi bahagi lang ng fire drill ang nalitratuhang usok mula sa BRP Sierra Madre. Gitya ng Philippine Navy sa gitna ng tinawag nitong mapanlinlang na post ng isang China state-controlled media company. Nakatutok si Chino Gaston. Deceptive o mapanlinlang ayon sa Philippine Navy ang pagkakakapsyon sa mga imaheng ito ng isang China state-controlled media company. Sa post, kitang may usok na nagmumula sa BRP Sierra Madre, ang nakasadsad na barko ng Pilipinas na nagsisilbing base ng mga sundalo natin sa pinag-aagawang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sabi ng caption, mapanira sa kalikasan ng aktibidad sa barko. Pero paglilinaw ng Navy, walang paninira sa kalikasan sa napapanood na video na bahagi lang ng fire drill. The smoke incidentally went beyond what they were intending to exercise. Nevertheless, this was put under control. There was no damage to the environment. All the men aboard the ship are safe. The exercise was conducted successfully. Hindi rin umano pwedeng isang tabi ang posibilidad na bahagi ng information warfare ang kumakalat sa Chinese social media na dating bahagi ng China ang Palawan. Information warfare is being waged against us. In an authoritarian state where social media and freedom of expression is regulated by government, everything is possible. Such statements about Palawan are baseless. Ayon naman sa maritime law expert na si Professor J. Batungbakal, ang pagpapalabas ng issue ng pollution sa West Philippine Sea ay taktika lang ng China para pagtakpan ang totoong mapanirang epekto ng pananatili ng mga barko ng China roon. Kahit sabihin mong totoo yung nagsusunog yung garbage ang BRP Sierra Madre, nag-iisa siyang barko doon, no? Hindi kagaya sa China na daan-daan nisira nila yung mga coral reef dahil naka-angkop sila doon at nagtatapon nila ng mga basura at kung ano pa doon sa area. Wala pang tugon sa paratang ng information warfare ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at nagbabalik para makichika ngayong Martes ng gabi. Walang iba kundi si My Ilonggo Girl Star, Ara San Agustin. Ara! Thank you, Miss Vix! And good evening mga kapuso! Tutok na tutok pa rin ang marami sa natitirang ilang linggo ng hit series na My Ilonggo Girl. Lalo ngayong mas tumindi ang pang-aapi kay Tata, played by Jillian Ward. But worry no more dahil makikilala na soon si Tata 2.0. Makichika kay Lars Santiago.
Ma'am Margaret, sir, kung maniwala po kayo sa akin, alam ko saglit niyo lang po ako nakilala, pero hindi ko po magagawa yan, hindi ko po magagawa. Di lang napagbintangang nagnakaw ng relos. Tubig! Siya pa ngayon ang sinisisi sa pagkalason sa nanay ni Frances, ang ating Ilonggo girl na si Tata. Ano, takot na takot kayo na malaman nila yung totoo? Bakit naman ako matatakot, ha? Eh kasi ikaw naman talaga yung may pakala ng lahat, di ba? Tumigil ka, ha? Marami ang gigil na gigil kay Venice na ginagampanan ni Myrtle Sarosa. Alis ka na dito, babae ka! Tumigil ka! Ayaw mo! Sa kanyang pang-aapi kay Tata, ang karakter naman ni Jillian Ward. Ayaw mo talaga! Ang episode kagabi, pumalo sa ratings at tinutukan ng maraming kapuso. Magiging mas malupit sina Venice at ang kanyang pamilya. Pero, syempre, hindi na magpapaapi si Tata. Hindi mo na ako makakwentayanan ngayon. Pero ang pagsagot at paglaban ni Tata, patikim pa nga lang daw dahil soon makikilala na ang Tata 2.0. Mas may knowledge na siya, hindi na siya makakayan-kayanan ng pamilya nila Venice. Halos lahat nagbago kay Tata, yung pananamit niya, yung pagsasalita niya, yung pag-iisip niya. Ngayon, mas strong na po yung personality niya. Excited din si Frances ma-meet ang Tata 2.0 kasi isang revelation to sa buhay niya. Baka mawindang siya sa kagandahan. Ilang taping days na lang at matatapos na ang My Ilonggo Girl. Ngayon pa nga lang, nasesepunks na raw ang dalawa. Hindi ko ini-expect na, kasi ako nagkaka-sugar rush ako or minsan pag nagkakape na may peak talaga ako, mga ano yan, mga in the morning or bandang gabi na. Ang di ko alam kay Jill, nagra-rush din pala siya. There's one time sa taping na ang kulit namin dito kahit 1 a.m. na. Sabi ko, wow, may nakapantay ng energy ko. Yeah. First time. Grabe, kasi pag nagkakape po talaga ako, alam yan ang lahat. Pag nagkape na ako, sobra talaga, Tito Lark, grabe yung energy ko. Tapos nagulat po ako, ay, mas malala pala siya. Ay, grabe yung... Sa kabila niyan, di raw dito nagtatapos ang projects ni Jill at Michael. Medyo magbabakasyon lang pero mag-work pa din. Makikita niyo ako dyan kung saan-saan for now. Bago yung next project ko, may mga bagay kasi akong kailangan intayin. And ilang buwan din ang kailangan kong gawin na paghihintay. Lor Santiago, updated sa showbiz happening.